Kaibigan, sa videong ito ay ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga kaparaanan at pandaraya ni Satanas para makahatak ng maraming kaluluwa papuntang impyerno. Kaibigan, para malaman ang mga bagay sa mundong ating ginagalawan, dapat alam natin ang mga simbolong nakapalibot nito. Dahil ang mundo ay pinapatakbo ng mga simbolo, ngunit kadalasan sa ating tao ay walang alam kung para saan ito. Sabi ng karamihan, that knowledge is power, kaya dapat meron tayong sapat na kaalaman, lalong-lalo na kapag usapang pangkaligtasan. Dahil sabi ng Biblia, tayo raw mga tao ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ipapakita ko sa inyo ang mga simbolong nagre-representar kay Satanas. Unahin na natin itong one eye. Nais kong malaman mo na itong one eye sa espiritual na mundo ay sumisimbolo ito para kay Satanas, pati na rin sa kanyang mga lingkod, gaya ng mga Illuminati, Satanista, Freemasons at iba pa. Pinapalaganap ito ni Satanas sa buong mundo para humatak ng maraming kaluluwa, kahit pati ng mga bata. Ngunit kadalasan sa ating tao ay walang alam kung para saan ito at patuloy na nagpapaloko, maging sa mobile games na maraming taong nahuhumaling, cartoons, animes na maraming taong nanonood at iba pa. Kadalasan sa ating tao ay naaaliw, nahuhumaling, pinapasaya ni Satanas physically. Pero kaibigan, nais kong malaman mong hindi nila ibig na i-entertain ka, aliwin o pasayahin ka, kundi ang habol nila ay makuha ka kapalit ang iyong kaluluwa papuntang impyerno. Dumako naman tayo sa numero ni Satanas, ang numero 666, the mark of the beast, maging sa hand symbol nito. Nais kong malaman mo na hindi ito simbolo ng pera na gaya ng alam ng karamihan, kundi simbolo ito ng marka ng diablo, ang numero 666. Pinopromote ito ng karamihang sikat na tao at pinapalaganap sa buong mundo. Nais kong malaman mong sa oras na sumunod o gumaya ka at magpaloko, baka sa huli ay magiging kapalit na ng iyong kaluluwa. Panghuli ay itong horn hand signs na kadalasang pinopromote ng mga sikat na tao. Lalong-lalo na ang isang ito na maraming nadadaya at naluloko, ang tinatawag nila na I love you sign. Ang iba ay rock and roll sign na ipinakilala ni Helen Keller sa mundo. Bago ako magpatuloy ay nais ko munang panoorin mo itong video ng isa sa mga pinuno ng mga satanista na si Anton LaVey. Would you like me to show them how the sign of the curse works? Sign of the curse? Completely different. How does it go? No, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward Red China, would you? This is the sign of the horns, a curse sign, the two fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast, you know. I always figured if I ever met the devil, he'd have dirty fingernails. Go on. No, they're not. Yes, they are. Where? Dirty fingernails. Well, that's because I've been fooling around with your equipment. Never mind. Don't blame it on the studio. Go on with it. All right. So that's the sign of the horn, and then what happens? Is that it? Well, the other ones, too. Yeah, what are the other ones? The other ones, one of them's the pox sign. That's three fingers extended. A pox on you? A pox on you. During the Middle Ages, this was... Yeah. Oh, yes. But You're originally... bad. Kung ating susuriin si Helen Keller, I believe siya ay isang satanista. Anyways, hindi ito I love you sign gaya ng alam ng karamihan, kaya huwag magpaloko kung ayaw mong angkinin ni Satanas ang kaluluwa mo. Sa espiritual na mundo, kadalasan sa simbolo ay may malalim na kahulugan, kaya dapat meron tayong sapat na kaalaman upang hindi tayo madaling dayain ng diablo at gawin niya tayong kanyang instrumento para humatak ng kaluluwa papuntang impyerno. Kaibigan, hanggang dito na lang. Oras na para marinig ang komento mo. Ikaw, anong masasabi mo? Kaibigan, paki-share mo rin naman para sa kaalaman ng karamihan.